Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Welcome sa panibago na namang episode ng ating programang Isabela Connect ka dito. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Hindi pa man tuluyang nakakalayo sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Nando. Matapos manalanta sa ilang bahagi ng ating bansa, partikular sa Hilagang Luzon at dito rin sa ating probinsya. At habang tayo ay bumabangon, may isa na namang banta na papalapit sa ating bansa. Kaya naman mahalaga na pag-usapan natin ang mga naging epekto ng nagdaang Bagyong Nando at ang paghahanda para naman dito sa nalalapit na banta ng panibagong bagyo. At para talakayin nito ng mas detalyado, makakasama natin ngayong araw ang PDRRM officer ng Pamahalang Palalawigan ng Isabela, walang iba kundi sa Attorney Constante Wato Foronda. Attorney, welcome ulit sa Isabela Broadcast Center. Maraming salamat. Opo. Attorney, while waiting din, kasama din natin mamaya si Chief Meteorologist Romil Tupil. Una sa lahat, kumustahin natin? Kasi ikaw, 24/7 talaga, I don't know kung may tulog ka pa po. Regarding sa pag-monitor sa lalawigan ng Isabela, sa epekto naman ng Bagyong Nando. Gusto kong korekin yung una mong statement na hindi pa nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Nando. Nakalabas na. Bago mananghali, nakalabas na itong si Nando. Pero gaya na nasabi mo, may kasunod. Tungkol naman sa monitoring natin itong nakalipas na mga araw, medyo nagtaka ako Medyo namangha ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Dahil, pag tayo naghahanda para sa mga papalapit na bagyo at base doon sa sinasabi ng pag-asa na yung tatahakin ng bagyo, naghahanap tayo ng mga bagyong nangyari nung nakaraan, kung ano yung kamuka. More or less, makikita natin kung ano nangyari noon na maaring maulit. Anong mga paghahanda ginawa noon, ilan ang nabigyan, ilang na-evacuate, ilan ang lugar na nabaha, ilan ang binigyan ng relief items. More or less, meron na tayong baseline. Kaya, ang naging kamukha niya ay yung si Bagyong Marce. Last year. Si Marce ay typhoon. Si Nando ay super typhoon. Mas naging mapaminsala pa itong si Marce kesa kay Nando. Saksi ang ating mga kababayan mula San Pablo hanggang Cordon na walang malabagyong hangin, walang malabagyong ulan. Kuminsan medyo malakas na ulan pero sandali lang. Pero kadalasan, ambon. Gumalaw man yung mga sanga-sanga ng mga puno, konti lang. Kung i-compare mo dun sa mga videos na kuha sa Santa Ana, halimbawa, o sa Batanes, o sa Ilocos, parang, bakit nangyayari doon? Grabe yung epekto. Dito, wala. Nagpapasalamat ako, kaya lang nagtataka lang ako kung bakit. At gusto kong malaman yung sagot. At speaking of, yes, Attorney, speaking of sagot, mamaya, pag-usapan natin, Attorney, yung iba pang monitoring ninyo dito sa Isabela, bagamat hindi ganun kalaki yung epekto ng Bagyong Nando dito sa ating probinsya. At para bigyan tayo ng latest weather update, kasama rin natin ang ating Chief Meteorologist ng Pag-asa DOST na si Sir Romil Tupil para kumustahin ang lagay ng panahon muna bago yung katanungan ni Attorney Wato. Chief Meteorologist Romil, sir, welcome muli sa Isabela Broadcast Center. Yes, good afternoon, Sir Ezekiel, Sir Wato. Gandang hapon din po sa mga viewers ng inyong programa. Okay. Yes, sir, Siguro, Sir MK, Sir Arnel, yung monitor natin para masigit na mapakinggan
si Sir Ramil yung ating mahiwagang pintuan dyan. At para malinawan, kumbaga. Anyway, Sir Ramil, kumustahin mo muna namin no, ni Atty. Wato yung lagay ho muna ng panahon. Exactly, asan na ho ba itong bagyong Nando? We all know na nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility. And kumusta ho naman yung pagtutuko ninyo dito sa paparating pa na isang bantahon ng bagyo, itong bagyong Opong? Yes, Sir Ezekiel, Atty. Wato, good afternoon. Good afternoon. Kanina alas 10 po ng umaga, nakalabas na po nga yung ating bagyong Sinando. At malayo na po ito, although meron pa rin epekto dito po sa Northern Luzon dahil meron pa rin areas na napasa ilalim ng signal number 1 and 2. Samantala, yung minomonitor natin na bagyo, panibagong bagyo, nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. At anytime ngayong hapon po ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito po yung bagyong si Opong, pagpasok po dito sa Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 10 na po ng umaga, ito ay tinatayang nasa 75 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay ngayon ang kanyang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umabot na 70 kilometers per hour. Ang kinikilos po nito ay westward at 35 kilometers per hour. So mabilis po yung kanyang pagkilos at batay nga po dun sa forecast track, ito po ay inaasahang mag-intensify into tropical storms na mga susunod na oras hanggang mamayang gabi o bukas na umaga. And then ang tinatahak po nito ay itong area po ng northern part ng Eastern Visayas, Bicol region, and southern Luzon area. Oo. Yes, sir. Sir, isa lang ho, no? Kasi nakikita ho natin sa satellite yung maaring dadaanan ho ng bagyong Opong. Marami rin ho kasi yung mga nangangamba na ating mga kababayan, lalong-lalo at Atty. Wato, nandiyan na ho yung panahon na ho ng anihan. So, malaki ho yung tsansa na hindi na ho bibisita itong binabantayong bagyo sa ating hong bisinidad, lalong-lalo na sa Isabela Province. Base ho sa monitoring ho ninyo. Sir Ezekiel, Atty. Wato, sa ngayon, malayo pa yung ating bagyo. Possible na may mga changes sa mga susunod na mga araw at kailangan natin i-monitor yung kanyang pagkilos. Although hindi natin inalis yung posibilidad na maaring lalapit sa atin dahil yung area of probability na tinatawag natin halos dumikit dito po sa southern part ng Cagayan Valley. Itong kanyang cone of probability sa northern part itong track sa ngayon, Sir Ezekiel. Anyway, so while waiting, although nakalayo na ho yung bagyong Nando ho naman, kasi baka nagtataka ho yung ating mga kababayan, sir, may part dito ho sa Isabela na makulimlim, nakakaranas pa rin ho ng pag-ulan. Ano naman ho yung particular na lagay na panahon? Ano yung explanation ho dito, knowing na malayo pa no itong paparating na bagyong Opong at malayo na itong Nando? So anong explanation ho dito? Sir Ezekiel, kung tinignan po kasi natin yung lawak ng bagyong Sinando, umaabot pa rin yung tinatawag natin na force wind, yung outer force wind nitong bagyo. Umaabot pa rin dito sa Cagayan Valley. Although papalayo na siya, pero may epekto pa rin, may mga pagbugso pa rin ng hangin na maaring nasa 39 kilometers per hour pa rin pataas yung nararanasan natin ng mga pagbugso ng hangin. Pero meron pa rin mga pulo-pulong pagulan na possible po na maranasan lalo na sa dakong hapon o mamayang gabi dito po sa ating area. So wala pa pong direktang epekto yung sumusunod na bagyo na Opong sa atin. Ang nakapekto pa rin sa atin ngayon ay yung bagyong Sinando. Sir Ezekiel. Anyway, sige, maraming salamat Sir Ramil. Siguro may katanungan ho si Attorney Wato yung ating hong pinag-uusapan ho namin kanina regarding ho dito sa epekto ho ng bagyong Nando. Kasi Sir Ramil, no, during pa man makapasok or maglandfall itong bagyong Nando ho kasi may mga pagtaya na malakas ho yung hangin na dala nito, malakas ho yung ulan.
Although pasalamat po tayo dito sa Isabela Province at walang ganong epekto, Attorney Watto, yung tanong ho ninyo kanina, no? Please go ahead with Sir Tupil. Yung diameter nitong si Nando, malapad. Yung radius niya nga is something like 600 something kilometers. Pero nagtataka lang ako bakit hindi natin gaanong naramdaman ang epekto nitong si Nando dito sa Isabela. Meron bang explanation ang Pag-asa o ikaw kaya yung iyong sariling haka-haka? Bakit ganun? Although grateful ako na ganun yung naging epekto lang nitong si Nando dito sa Isabela, pero hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Yes, Attorney Watto, Sir Ezekiel, tama po yung observation ni Attorney na nagtataka siya dahil napakalakas yung bagyo po natin. Actually, malaking bagay yung mga mountainous areas natin dito sa lambak ng Cagayan dahil po sa epekto po nitong mga mountainous areas. Yung buwelo ng hangin, kung ang bagyo po natin na nandito po sa silang bahagi ng, halimbawa sa silang bahagi ng Cagayan, ang hangin dapat na manggagaling patungo sa bagyo ay dito po sa southwest direction. Pero dahil sa meron po tayong tinatawag na barrier, yun po yung dahilan kung bakit hindi natin naramdaman yung malakas na hangin itong bagyong si Nando, Sir Ezekiel. It makes sense. It makes sense dahil yung main na tagapagligtas ng Isabela sa mga bagyo, itong Sierra Madre actually. Ramil, hindi ba din? Medyo mataas ba itong si Nando kaya hindi natin gaanong naramdaman yung kanyang hangin at ulan? Ramil. Okay, i-check natin later, no? Kasi pero yes, Sir Ramil, go ahead po. Attorney, tama po. Medyo mataas ba itong si Nando? Yes, kung yung narinig ko kanina kay Sir Watto, Attorney Poronda, mataas ba yung... Attorney, actually, kung titignan natin yung location ng bagyo, ay dumaan po dito sa northern part ng... Oo. Sige, mukhang nagkakaroon ho ng problem. Siguro, epekto pa rin dito ng sama ng panahon. Kasi, sir. Well, kung titingnan mo kasi yung mapa. well, babalikan mo natin si Sir Ramil. Kung titingnan mo kasi yung mapa, it's two-dimensional. X-axis, Y-axis. So nakikita mo lang yung relative positions ng kalupaan at yung bagyo, etc. etc. Pero it actually three-dimensional. Yung relative positions ng mga bagay at yung height. So meron siyang tatlong axis. X, Y, and Z. Hindi iisa kasi yung elevation kung saan yung bagyo. Pwede siyang mababa, pwede siyang mataas. So isa sa mga theory ay maaaring mataas kaya hindi masyadong ramdam. Pero hindi, ramdam pa rin sa Cagayan eh. Ramdam pa rin sa Batanes eh. So, maaaring hindi factor yung height. Oo. Pero bagamat attorney, no, may ilang mga residente sa coastal area ho naman. Yung hangin hindi naman ganong kalakasan. Hindi rin. Pero malaking pasasalamat pa rin ho natin, sir, sa Sierra Madre Mountains natin. Before sila. Oo. Before sila sa Sierra Madre. Pero hindi kami nakatanggap ng report na yung hangin doon malakas. Oo. Maalon lang. Pati ulan, hindi gaanong umulan sa coastal towns. Nagpa-evacuate sila, pero dahil preemptive, ang pina-evacuate nila yung malapit sa coastline dahil merong gale warning, kaya pinalikas nila. At yung iba,
light materials yung kanilang mga tahanan, kaya baka malakas nga yung hangin, kaya pinalikas sila. Oh. But it's good, sir, no? Kasi prior pa maramdaman, talagang nakagawian na talaga, no? Practice na ng PDRRM o yung tanggapan ho ninyo na naka-preposition na, nandun na talaga yung mga tao ho ninyo, mga kasama ho ninyo. Natuto na rin tayo kasi sa experience. Excuse me. Nung una kasi, ang role, una-una, ang dynamics ng LDRRMOs, kasama dyan ang municipal, city, and provincial DRRM offices. Ang unang magre-responde o unang gagalaw doon sa kanilang jurisdiction yung mga LGUs, cities, municipalities. Pag sila ay na-overwhelm, tatawag sila sa probinsya at tayo mag-augment. Ganon, yung dynamics. Pero based on experience, we already know that kung halimbawa magkaroon ng pagbaha o malakas na hangin, may mga lugar ng talagang vulnerable sila at most of the time they get overwhelmed. So, bago pa man dumating yung bagyo, pre-deploy na natin yung mga pre-deploy, meaning wala pa yung pinaghahandaan, nandun na yung mga ating mga kasamahan. Kaya ito, bago pa dumating itong silando, as early as Sabado, nandoon na yung ating mga kasamahan sa Cabagan, Santo Tomas, San Pablo at Santa Maria. Dahil yung mga madalas bahain. Okay, may dala silang mga bangka, may dala silang mga water search and rescue equipment, may mga sasakyan, yung mga pwedeng kailanganin pag ganong operations. So, yun nga yung ipinapakita natin, sir, no, sa ating Facebook Live program. But anyway, babalikan ho natin yan kasi nasa ating linya ho umuli, no, si Sir Ramil. Sir Ramil, kayo ho inaputol ho sa linya ho kanina. Ang tanong ho ni Attorney Wato ho kanina, no, bagamat binabanggit ho ninyo kung bakit hindi gaano nating naramdaman yung epekto ho ng bagyong Nando, although grateful ho tayo sa Isabela dahil nga hindi ho natin naramdaman, para lamang ho sa kaalaman ng atin ho mga kababayan, kasi dami rin hong nagwa-wonder bakit ganon. Kasi yung pagtaya ho ng Pag-asa DOST talagang malakas ang bagyong Nando. Hindi ho kaya dahil ho ito sa mataas ho yung bagyo, hindi lamang sa dumaan ho ito or meron ho tayong mountainous area, Sir Ramil? Sir Ezekiel, Attorney, meron kasi yung mga factors na nandito sa ating region na kung saan po ay yung lakas ng bagyo. Kung halimbawa ang bagyo po natin ay nandito sa silang bahagi ng Cagayan, hindi talaga natin maramdaman yung lakas ng bagyo dahil nga po sa epekto ng mountainous areas dito sa Cordillera at saka itong Caraballo Mountains. So yung hangin na manggagaling sana dapat sa southwest direction patungo sa sentro ng bagyo ay hindi talaga natin maramdaman kung ito po ay nandun pa sa coastal areas ng Cagayan, lalo na sa silang bahagi or northern part ng coastal areas ng Cagayan. Dahil yung hangin na maramdaman sana natin ay galing sa southwest. Pero dahil sa mga mountainous areas, hindi talaga natin maramdaman. Pero doon sa areas na kung saan po ay nandun mismo yung bagyo, nararamdaman talaga nila yung lakas ng hangin. Kagaya ng area po ng Batanes, dahil po wala mo bundok na nakaharang sa northeast part ng Baguio or northwest part. Kaya ganoon na lamang yung epekto na naramdaman talaga sa Batanes. Kahit na yung bagyo po natin nandito pa rin po sa silang bahagi ng Santa Ana. Pero sa atin, hindi talaga natin naramdaman ay sa mga mountainous areas. Sige, Attorney. Anyway, sige, at least no, naipaliwanag. Sir, matanong ko lang din bago ka namin bitawan, siguro nagwa-wonder yung atin mga kababayan na bakit panay-panay ang bagyo ay sa bahagi ng Northern Luzon. Bagamat itong bagyong Opong nasa Visayas or maybe Mindanao, yung maaring tahakin ho na ito. Ano ho muli yung paliwanag ho ng Pag-asa, DOST, lalo-lalo kapag ganitong bare months at may bagyo, punteriya, daanan ho ng mga bagyo is dito ho sa Northern Luzon.
Anong explanation niyo dito, Sir Ramil? Tama po kayo, Sir Ezekiel. Meron kasing tayong tinatawag na normal path ng mga bagyo. Pag buwan ng May, June hanggang September, October at November, dito po sa northern part, yung daan niya, kung hindi man sa southern Luzon, sa central at sa northern part. Pero pagdating ng buwan po ng, let's say, November, December, January, up to February, dito naman po sa southern part ng ating bansa. So may epekto po yung tinatawag natin na yung monsoon. Halimbawa, nasa southwest monsoon po tayo, mostly ang dinadaanan ng bagyo ay dito sa central, northern at northern Luzon area. Pero pagka northeast monsoon naman, mostly ang dinadaanan ng mga bagyo ay dito sa area po ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. So yun po yung normal track talaga ng mga bagyo. Bawat buwan, bawat taon. Sorry, sige. Okay, sige. Sir, panghuli na lang na katanungan mula ho sa akin. Siguro kung may tanong ho si Sir sa Attorney Wato mamaya. Bati ho sa inyo hong weather bulletin sa pagtaya ho ninyo. Mga ilan pa yung maaring o inaasahan ho nating bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ho ng Setyembre or sa susunod ho ng buwan ng Oktubre? Sir Ezekiel, bagay po dun sa forecast, maaaring meron pang 5 hanggang sa 12 na bagyo hanggang sa matapos po yung taon 2025. Sir Ezekiel. Anyway, sige, Attorney. Wala na akong Okay. Sige, anyway, maraming salamat, no, Sir Ramil, sa inyong time. Siguro, mensahe ninyo sa ating Hindi natin nabanggit yung maraming salamat, Sir forecast Ezekiel, at, path ng nitong si Opong hindi po tayo pagpumasok. nakatutok sa ipapalabas na bulletin ulit. Yes, Sir Ramil, no? Yes, sir. With your indulgence, Sir Ramil, meron lang hong karagdagang katanungan si Attorney Wato. Hindi natin nabanggit kasi, Ramil, kung saan pwedeng, based sa forecast ngayon, based on kung ano yung pino-forecast ng mga weather trackers like Pag-asa, saan most likely dadaan itong si Opong kapag pumasok na sa kalupaan ng Pilipinas? Sir Wato, batay ng latest forecast track natin mula po sa Pag-asa, itong area ng Eastern Samar, ang dadaanan ng Bagyo, Bicol Region at Southern Luzon area. Kung titignan natin yung forecast track, yung sakop ng area of probability, di halos limited sa Cagayan Valley, yung northern part lang ng track. And then yung southern part naman ay dito po sa Visayas area. Okay, yes po. At least na malinaw. Sir Ramil, mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na't marami ho yung mga nag-aani na rin ho sa ngayon. Nangangailangan ho nitong, syempre, Haring Araw, Attorney Wato. Sir Ramil, mensahe ho ninyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Sir Ezekiel, Attorney. Patuloy pa rin natin i-monitor yung mga tropical cyclone bulletin na napalabas. Hindi nga po dito sa Opong. At kung may time tayo na bumisita po sa aming mga website, yung panahon.gov.ph at saka yung dust.bagongpag-asa.ph. So yun po yung pwede po yung puntahan para makakuha po kayo ng mga latest update. At makinig din tayo sa mga papalabas mula sa radio stations at TV. Yun lang po, muling magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat Sir Ramil Atupil, ang ating Chief Meteorologist na nakabase dyan ho sa may Pag-asa DOST sa Tiago Isabela. Attorney, balikan ho natin, no, yung assessment na lang ho siguro. Although established naman na anumang bagyo, talagang ready na ho ang PDRRMO. Dito ho sa Bagyong Nando, overall, yung assessment ho ninyo, kumusta so far? Meron ho ba tayong mga injured? Meron bang missing? Meron bang nasawi? At the same time, di ba, ipaparating din ho sa inyo yung mga damage report, initial, ganun, kung meron? Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na report of any major or serious damage. Walang reported injuries, no reported fatalities,
walang nasirang mga infrastructure, ni walang clearing ng mga kalsada dahil walang nabuwal ng mga puno eh. Pero prior naman kasi yung inuitos din ho ninyo sa PDRRMC, no? PDRRMC natin. Oo. May nag-atas din ho kasi kayo ng mga tree pruning ho natin. Oo. Meron na tayong dating naatasang mga grupo na kahit hindi mo natawagin at pag nangyari yun, halimbawa, sino ang magdi-distribute ng relief items? Sino ang magki-clear ng mga kalsada kung nagkaroon ng mga nabuwal na mga puno? Meron na. Dati pa nating nabuo yung mga grupong iyan. Wala nga tayo natanggap na ganung report. Now, sa crop damage, hindi kasi ganun kadali mag-assess ng crop damage dahil hindi naman sila pwede mag-assess habang bumabagyo. So, hintayin nilang mawala yung epekto ng bagyo tsaka sila mag-assess. Hanggang ngayon, wala pa tayong crop damage report mula sa ating provincial agriculturist. Pero optimistic ako, mukhang walang ganung seryosong damage. Parang nga walang nangyari. It's good to hear that, no, sir. Pero matanong ko lang, sir, may mga ano pa po ba? Bilang kayo pinuno ng PDRRM dito ho sa Isabela, malaking probinsya, no, dito ho sa Pilipinas. May mga naiisip pa po ba kayo mga siguro ibang mga best practices para mas maging matagumpayan pa ho natin yung ganitong mga paghahanda when it comes sa mga bagyo? Sa ngayon parang kompleto na. Yes, exactly. Maganda kasi yung ugnayan ng mga municipal, city at provincial DRRM offices. Meron tayong tinatawag na interoperability na nagtutulungan yung gamit ng isang LDRRM office. Kung hindi nila ma-operate, yung karatig bayan pwedeng tumulong at sila mismo ang gumamit ng kagamitan ng isang bayan. Kung meron tayong dito sa probinsya, meron tayong extrication machines. Yun yung jaws of life pag may mga na-aksidente. Pati mga taga-ibang bayan, alam nila kung paano i-operate. Yung mga boats natin, kahit hindi taga-Kapitolyo, kaya nilang i-operate. Capacitated na ang ating mga LDRRM offices, nagte-training yung mga tauhan nila, pati na rin yung mga heads. Lahat ng opportunity para magkaroon ng panibagong kaalaman, we grab it. Organized ang ating LDRRM officers. Merong Isabela LDRRM Officers Association na matagal na ring nabuo. Ang kasalukuyang presidente ngayon ay si Dave Deray, ang Municipal DRRM Officer ng Kabagan. Kaya maganda yung ugnayan, maganda yung tulungan. Kung merong naiisip ng mga bagong pamamaraan, binabahagi natin sa mga ibang miyembro at gagawin nila. Hindi tayo madamot sa ideas. Yun naman yung sekreto ho talaga. Pero sir, no, bago yung mensahe ho ninyo, I think, no, hindi ako nagkakamali, ang PDRRMO, nung nasa kabilang mamamahayag ho noon, kayo ho'y handa rin hong tumulong sa iba't ibang mga probinsya kapag may mga ano. Oo. So kung sakaling kailanganin, open naman ho. Yes. Well, kagaya itong huling sinando. Kasi hindi tayo pagpadala ng ibang mga kasamahan at kagamitan sa ibang probinsya dahil hindi pa tapos itong sinando. Ngayon, tapos na, hindi tayo masyadong apektado. Kung meron pong humingi ng tulong na ibang probinsya o mga ibang lalawigan, syudad, handa po tayong pumunta sa pahintulot po ni ating gobernador. Dahil matagal na rin ho ninyong practice din ho yun, sir, no? Dahil sila tumutulong din sa atin. Anyway, sige, attorney, no? At least sa atin ho mga Isabelenyo, good news dahil bagamat malakas ho ang bagyong Nando, hindi ho natin naramdaman sa ating probinsya at wala hong naging gaanong epekto sa ating hong lalawigan. Mensahe ho ninyo, attorney, lalong-lalo may mga bagyo pa rin na binabantayan ng Pag-asa ho. Yun nga ang sabihin ko na although hindi po tayo nakalagay dun sa mapang dadaanan nitong susunod na bagyo na si Opong,
huwag po tayo magpakampante. Maging mapagmatyag, makinig tayo sa radyo, manood sa TV. Ang pinaka-importante po, puntahan po ninyo sa inyong Facebook yung account ng DOST Pag-asa. Sila po ay naglalabas ng mga updates. Kapag meron pong active na cyclone, every 3 hours, sila naglalabas. 8, 11, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8. Ganon. Every 3 hours po sila naglalabas. Tignan po ninyo yung latest update at makakatulong po yun sa inyong paghanda. Meron silang nilalabas na mga mapa kung saan uulan ng malakas. May mga mapa sila kung saan ang signal number, tropical cyclone wind signal number 1, 2, 3, and so on and so forth para makakatulong po sa inyong paghanda. Huwag po nating iasa. Although ang inyo pong pamahalaan ay nakahandang tumulong sa inyo anytime, huwag po nating iasa. Dapat iligtas po natin yung ating sarili sa pamamagitan ng paghanda. Ilayo natin ang ating sarili sa peligro para hindi po tayo kailangan i-rescue. Okay, with that, maraming salamat, Attorney Constante Watto Foronda, ang ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer. At syempre, kay Chief Meteorologist Ramil Atupil ng Pag-asa DOST sa mga mahalagang impormasyon na inyong ibinahagi. Sa ating humakay sa Belenyo, ang kaligtasan po ay nasa ating kamay. Tulad nga ho na nabanggit ho na Attorney Watto, ang pagiging handa ay hindi dapat ipinagpapabukas. I-monitor po natin ang mga balita, makinig sa mga otoridad, at makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan. Maraming salamat sa lahat ho ng tumutok sa ating programa ngayong araw. Abangan ho muli ang susunod na episode ng ating palatuntunang Isabela Connect ka dito tuwing araw ho yan ng Martes at Biyernes sa parehong oras. Sa ngalan ho naman ng aming Provincial Information Officer na si Atty. Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang resident broadcaster ng Pamalampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing etam nga na. Salamat ho, Atty. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.